Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikalawang kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ang pagdating ng banal na Espiritu. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Dito natin mababasa ang pagbabautismo ng banal na espiritu sa pista ng Pentecostes. Dito nagkasatuparan ang sinabi ni Jesus na ipapadala niya ang banal na espiritu sa mga tagasunod niya. Ang pagsasalarawan ng banal na espiritu dito bilang mga ningas ng apoy na parang dila ay makikita natin sa mga likhang sining, mga paintings, at iba pang pagsasalarawan sa mga pelikula. Isa sa mga kakayahang ipinagkaloob ng banal na espiritu ay ang pagsasalita ng ibang wika upang maibigay nila ang magandang balita at maintindihan ng mga taong makakarinig. Sa mundo noon at sa kasalukuyan din, ang bawat lugar ay may kanya-kanyang wika. Dito lang sa ating bansa, maraming iba't ibang wika ang mga probinsya at rehiyon. At kung di nila alam ang wika ng lugar na iyon, paano maiintindihan ng mga tao ang magandang balita? Kaya naman napakahalaga ng kapangyarihang ito sa pagkalat, pamamahagi, at ang pinakamahalaga ay ang pagkakaintindi ng magandang balita. Kung may pinagagawa sa atin ng Diyos, siguradong bibiyayaan niya tayo ng ating kailangan upang magawa natin ito. Sa mga panahon ngayon, may ibang nagsasabi na nakakapagsalita sila ng wikang anghel o wikang langit. Ngunit itanong natin sa ating mga sarili kung ano ang saysay nito kung wala namang nakakaintindi sa sinasabi nila. Katulad ng wika ng mga sanggol, hindi naman nila na ibabahagi ang kanilang gustong sabihin sa kanilang mga magulang. Kaya naman walang saysay ito. Huwag tayong magpadala sa mga ganitong kwento. Matuto tayong mangilatis. Tandaan lamang natin ito. Ang kapangyarihan ng magsalita ng iba't ibang wika ay para maintindihan ng mga tao ang magandang balita. Basahin natin. Nang panahong ding yun, doon sa Jerusalem ay may mga relihiyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ugong na yun, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kanilang wika. Sinabi nila, "Aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sarili nating wika? Ang iba sa atin ay taga-Partia, Media, at Elam.
Mayroon ding mga taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba ay taga Phrygia, Pamphylia, Ehipto, at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene. Mayroon din namang mga taga Roma, mga Hudyo, at mga hindi Hudyo na nahikayat sa rehiyon ng mga Hudyo. At ang iba ay mula sa Crete at Arabia, pero naririnig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Marami ay nabalitaan ang mga pangyayari sa Jerusalem ukol kay Jesus. At kaya naman ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay nagpuntahan sa Jerusalem. Sila ay naging mga saksi sa pagdating ng banal na Espiritu nang marinig din nila ang malakas na ugong. Ngayon ay naririnig nila ang pamamahagi ng magandang balita sa kani-kanilang wika. Kalooban ng Diyos na ipalaganap ang magandang balita, nang sa ganoon ay magkaroon ng kaligtasan ang mga makasalanan. Kung paano, kung kailan, at kung saan, Diyos Ama lamang ang nakakaalam. Tandaan lamang natin na ang lahat ng kalooban niya ay siguradong kanyang ikakasatuparan. Basahin natin. Namangha talaga ang lahat ng tao roon. At dahil hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari, nagtanungan na lang sila sa isa't isa. Ano kaya ito? Pero tinuya ng iba ang mga mananampalataya. Sinabi nila, lasing lang ang mga yan. Alam natin at kasama rin ito sa mga babala sa atin ni Jesus na di mawawala ang pambabatikos at pag-uusig ng mundo ukol kay Jesus at sa magandang balita. Kaya naman di na tayo magtataka na heto at may paratang na mga lasing ang mga tagasunod. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ikaw ba kapatid ay nakaranas na ng pag-uusig sa ngalan ni Jesus? Kapag tayo ay nagpapamalita sa magandang balita, ito ba ay malugod na tinatanggap ng ating kapwa? Kadalasan, kapag tayo ay nagbabahagi ng magandang balita, tayo ay di pinakikinggan. Hindi nila nakikita ang kanilang totoong kalagayan sa mata ng Diyos. Dahil hindi nila alam ang kanilang totoong kalagayan, di nila iniisip ang darating na paghahatol. Hindi rin nila naiisip ang darating na kaparusahan. Sadyang matigas ang kanilang puso at hindi nila ninanais na baguhin ang kanilang buhay. Dahil dito, tinatalikuran nila ang magandang balita at makakarinig tayo ng pangungutya at pag-uusig sa mga ayaw maniwala. Pakaisipin lamang natin na ang mga taong nakikita ang lalim ng kanilang kasalanan ay ang mga taong handang makinig sa magandang balita. Sapagkat alam nila na ang kanilang patutunguhan ay impyerno at sa kanilang takot at kagustuhang mailigtas ang sarili, dito nagbibigay daan na mahasikan ng binhi ng magandang balita ang kanilang puso. Hanapin natin sila mga kapatid. Sila ay handang makakita at makinig. Sa kanila natin ibuhos ang ating kaalaman at ipamalita sa kanila ang ukol kay Jesus.
Basahin natin. Nangaral si Pedro. Kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan kong mga Hudyo, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin dahil ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayaring ito. Mali ang inyong akala na lasing ang mga taong ito dahil 9:00 pa lang ng umaga. Ang pangyayaring ito ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel noon. Ituloy natin ang pagbabasa. Sinabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Oo, sa mga araw na yun, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae at ipapahayag nila ang aking mga salita. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa sa pamamagitan ng dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at ang buwan ay pupulang katulad ng dugo. Mangyayari ito bago dumating ang kamangha-manghang araw na paghahatol ng Panginoon. Ngunit ang sino mang tatawag sa Panginoon ay maililigtas sa parusang darating. Sa aklat ng Joel sa Lumang Tipan, mababasa natin ang binanggit ni Pedro sa 2 kabanata, verso 28 hanggang 32. Ito ay kakaiba na manggaling kay Pedro na isa lamang na mangingisda. Ang kaalaman na ito ay nanggagaling sa banal na espiritu na nagbigay ng kaalaman sa mga naniniwala. At narito nga ang kasatuparan ng binanggit ng Propeta Joel, na ibinuhos sa mga tagasunod ni Jesus ang banal na espiritu. Mapapansin natin, kapatid, ang pagbanggit ng kasulatan na ang mga pangyayaring nagaganap sa Jerusalem, sa buhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus ay nakasulat na maraming taon na nakalipas. Bagamat ang mga pangyayaring ito ay kamangha-mangha, makikita nating ito ay itinakda na ng Diyos Ama ayon sa kanyang kalooban. May pagpapatukoy din ang nabasa natin sa mga pangyayari sa pagbabalik ni Jesus sa mundo na nakasaad sa aklat ng pahayag o Revelation. Ngunit pag-aaralan natin ito sa ibang panahon. Tandaan natin na hindi natin lubos maiintindihan ang mga plano at isinasaisip at mga kaparaanan ng Diyos Ama. Tandaan lamang natin na kung ano ang kanyang kalooban ay siyang mangyayari sa langit at sa lupa. Purihin natin ang Diyos Ama. Basahin natin. Nagpatuloy si Pedro sa pagsasalita. Mga kababayan kong Israelita, makinig kayo sa akin. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos sa inyo, at pinatotohanan nito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at kamangha-manghang ginawa niya sa pamamagitan ni Jesus. Alam niyo mismo ang mga ito dahil ang lahat ng ito'y nangyari rito sa inyo. Alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus
ay ibibigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plano. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpako sa kanya sa krus. Ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihang pigilan siya. Ito ang sinabi ni David na para rin sa kanya. Idinidiin ni Pedro na si Jesus nga ang Mesayas. Siya ang sugo ng Diyos. Sa mga taong hindi pa rin naniniwala, hinihikayat ni Pedro na sila ay maniwala. Minsan ay naiisip ko kung bakit kailangan nating ipamalita ang magandang balita kung ang mga ito ay hindi makakakita o hindi makakarinig. Kung ating kikilatisin, hindi ba't marami rin ang hindi naniwala kay Jesus? At ito ay kasama na ng napakaraming himala na nasaksihan ng lahat. Ang kasagutan, kapatid, ay ito ang nagpapakita na tayo ay nagmamahal kay Jesus. Na sa ating pagmamahal sa Kanya, tayo ay sumusunod sa Kanya. Kung ang habilin ni Jesus ay ipamahagi ang magandang balita, dapat tayong sumunod. Sa ating pagsunod, nagpapakita ito na ang pagmamahal ni Jesus sa atin ay siyang pinapakita rin natin sa ating kapwa. Kung mahal natin ang ating kapwa, ituturo natin sila sa bukod tanging paraan na makamtan ang kapatawaran sa kasalanan. Huwag na tayong mag-isip kung sila ay maniniwala o hindi. Sapat na sa atin na sumunod kay Jesus at ipakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Mapahiyaman tayo dahil hindi sila makarinig, ang ating pamamalita ay nagbibigay kalwalhatian sa Diyos Amang nasa langit. Tandaan natin, kapatid, ang pamamalita ng magandang balita ay pagsunod natin sa mga kautusan ni Jesus at paninilbihan at pagsamba sa Diyos Ama. Tutukan natin kung ano ang kaaya-aya sa mata ng Diyos at iiwan na natin sa Kanya ang pagbabago ng puso ng tao dito sa lupa. Basahin natin. Alam kong ang Panginoon ay lagi kong kasama at hindi niya ako pinapabayaan. Kaya hindi ako nangangamba. Kaya masaya ako at hindi mapigil ang aking pagpupuri sa Diyos. At kahit mamatay ako, may pag-asa pa rin ako. Sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan. Hindi mo rin hahayaang mabulok ang iyong tapat na lingkod. Itinuro mo sa akin ang daan patungo sa buhay. At dahil sa palagi kitang kasama, masayang masaya ako. Mababasa natin dito ang salmo na isinulat ni David na nagpapatukoy kay Jesus. Ito ba ang nilalaman ng ating puso sa kasalukuyan? Maraming halimbawa tayong makikita na sadyang malakas ang kapit ng tao sa buhay nila dito sa mundo. Napakaraming tao ang naghahanap ng paraan para humaba ang kanilang buhay. Tamang pagkain, tamang pag-ehersisyo, pinalalakas natin ang ating katawan. Marami ang nag-iisip na gagawin nila ang kanilang gusto dahil isa lamang ang ating buhay. Kapag may sakit, talaga namang maghahanap tayo ng lunas. Maghahanap tayo ng paraan para lamang humaba ang buhay.
Para sa kanila, ito na ang huling hantungan at wala nang mangyayari pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ngunit para sa mga naniniwala, hindi ganito ang kanilang pag-iisip. Naaalala ko, kapatid, ang sinabi ni Jesus sa atin sa 16 na kabanata ng Mateo. Ang sinasabi doon, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman ialay natin ang ating buhay kay Jesus at mawawala ang ating takot sa ating kamatayan. Bilang mga sumusunod kay Jesus, kailangan nating ipakita na ang kamatayan dito sa mundo ay daan lamang upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kung tayo ay may pananampalataya, mayroon tayong pag-asang pinanghahawakan at haharapin natin ang kamatayan ng walang takot at buong pag-asa. Basahin natin. Mga kababayan, malinaw na hindi tinutukoy ni David ang kanyang sarili dahil ang ating ninunong si David ay namatay at inilibing. At hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing. Si David ay propeta at alam niya na nangako ang Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga lahi ay magmamana ng kanyang kaharian. At dahil alam ni David kung ano ang gagawin ng Diyos, nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulok ang kanyang katawan. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos. At kaming lahat ay saksi na muli siyang nabuhay. Itinaas siya sa kanan ng Diyos at ibinigay sa kanya ng Ama ang banal na Espiritong ipinangako sa kanya. Ang banal na Espiritong ito ay ipinadala naman ni Jesus sa amin at ang kanyang kapangyarihan ang siyang nakikita ninyo at naririnig ngayon. Hindi si David ang itinaas sa langit, pero sinabi niya, "Nagsalita ang Panginoon sa aking Panginoon. Umupo ka rito sa kanan ko, hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway." Buong loob na ipinamalita ni Pedro ang magandang balita sa mga taong nagpapatay kay Jesus. At nang tanungin siya ng mga namumunong pari kung sino ang nagbigay ng otoridad sa kanya, itinuro ni Pedro si Jesus na anak ng tao. Siya na naging tupang inialay ng Diyos Ama para sa kapatawaran ng kasalanan ng mundo. Siya na nabuhay muli at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama sa langit. Naaalala mo ba, kapatid, ang nabasa natin sa 21 kabanata ng Mateo? Nang tanungin nila si Jesus kung sino ang nagbigay ng otoridad na magpagaling ng tao, ang kasagutan ni Jesus ay isang katanungan din. Kung saan galing ang otoridad ni Juan na tagapagbautismo na magbautismo? Dito, ganun din ang ginawa nila kay Pedro. At makikita natin dito na ang tinutukoy ng salmo ni David ay si Jesus. At ang salmo na ito ay isinulat maraming taon bago pa dumating si Jesus. At bakit naman pinauupo ng Diyos Ama si Jesus sa kanyang kanan?
sapagkat ito ay ang pagtataas kay Jesus na sumunod sa kalooban ng Diyos Ama sa lahat ng bagay. Sapagkat siya na anak ng Diyos ay nagpakumbaba at nagsilbi sa lahat. Siya na naipako sa krus at namatay para sa ating mga makasalanan. Siya na tumanggap ng kaparusahan nang sa ganoon ay makamit natin ang buhay na walang hanggan. Basahin natin. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinapako niyo sa krus ay siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Nang marinig yon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. At mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya." Dito natin makikita ang dakilang pagmamahal ng Diyos Ama, na kahit na ipinapatay ng mga Hudyo si Jesus, ay ipinapamalita pa rin ng mga tagasunod ang kaligtasan para sa kanila. Ang kaligtasang ito ay pinamalita rin sa atin sa kasalukuyan. Kaya lumapit na tayo kay Jesus. Talikuran natin ang ating makasalanang pamumuhay at sumunod tayo sa Kanya. Basahin natin. Marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi. At hiniling niya sa kanila, "Iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyong ito." Marami ang naniniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na yon, may 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa panalangin. Dito natin makikita ang pagkasilang ng Iglesia ni Jesus na nagsimulang maniwala ang mga nakakarinig sa pananalita ni Pedro at ng mga apostoles. Ito ang mahalagang maintindihan natin sa ating pagsunod sa habilin ni Jesus. Bago maniwala ang mga tao, dapat nilang marinig ang magandang balita. At paano naman nila ito maririnig? Sino ang magsasabi sa kanila? Sino ang magtuturo sa kanila? Ito ang hinihingi sa atin ni Jesus. Naaalala mo ba, kapatid, na sinabi ni Jesus sa 6 na kabanata ng Mateo? "At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos." Sa pagsasalita ni Pedro, naniwala ang 3,000 katao. Tama bang sabihin natin kung walang maniniwala ay hindi tama ang ating ginagawa? Huwag nating isipin na kailangan nating may maniwala sa atin
upang masabi nating may saysay ang ating ginagawa. Tingnan mo si Propeta Isaias, si Propeta Jeremias. Tingnan natin si Jesus na anak ng tao. Hindi ba't marami ang hindi rin naniwala sa Diyos kahit na masugid silang nagtuturo sa tao? Tandaan natin na tayo ay sumusunod lamang na ipamalita ang magandang balita. Ang paniniwala ng tao ay nakasalalay sa Diyos Ama. Ang sa atin ay magpamalita lamang. Tanging Diyos ang nagbabago ng puso ng tao. Ang ating pamamalita ay isa ng uri ng pagsamba at ito ay nagbibigay kalwalhatian sa Diyos Ama. Basahin natin ang pamumuhay ng mga mananampalataya. Maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Nakakagalak na mabasa ang pamumuhay ng mga unang nananampalataya kay Jesus. Ang takot sa Diyos, ang pagbabahagi ng mga ari-arian, ang pagbibigay sa mga nangangailangan. Kaya naman marami ang naniwala sapagkat nakikita nila sa pamumuhay ng mga tagasunod ang pagmamahal na itinuturo ni Jesus. Sadyang mas kapani-paniwala ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya kaysa sa mga mahahabang sermon at mapagkunwaring pagtuturo sa mga tao. Makikita pa ba natin ito sa kasalukuyan? Marami sa atin ay kabilang na sa isang iglesia. Kamusta naman ang pamamalakad ng iglesia mo, kapatid? Bagamat maganda ang halimbawa na nabasa natin dito, hindi lingid sa atin na karamihan sa mga iglesia ngayon ay hindi nagpapakita ng ganitong pagmamahal sa kapwa. Makikita ba natin ang pagsunod ng kalooban ng Diyos Ama? Makikita ba natin ang pagmamahal sa kapwa? Matuto tayong mangilatis, kapatid. Hanapin natin ang ganitong klaseng iglesia na tumutulad sa unang nananampalataya kay Jesus. Naaalala ko ang sinabi ni Jesus sa 25 kabanata ng Mateo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. Alam kong may ilan sa atin ang gumagawa nito sa kasalukuyan. Ngunit ang karamihan naman ay hindi. Kabilang na ako sa mga hindi gumagawa nito, kapatid. Ikaw ba? Gumagawa ka ba nito? Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ito ang katunayan na tayo nga ay nagmamahal sa ating kapwa. Ito ang katunayan kung tayo ay nagmamahal kay Hesukristo.
Ang pananampalatayang walang mabuting bunga ay walang saysay. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong magsilbi sa mga mahihirap at mga nangangailangan, nang makita din nila ang pagmamahal ni Hesukristo. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 2 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.